When it comes to writing, ano ba ang tama? Yung dweyo na may vowel E or yung dweyo na may vowel E? The correct answer is dweyo na may vowel E. So una, kailangan mo munang alamin yung base form or dictionary form ng salitang yan, which is yung dweda. And as you can see, vowel E yung nakalagay sa kanya. Now, if you're going to conjugate or yung dudugtungan mo na siya ng ibang grammar ending, idadrop mo na yung da, and the technique is kapag ang idudugtong mo na grammar ending ay nagsisimula sa O, which is yung consonant iyeng and vowel O. And actually, meron lang tayong apat, no? Natatandaan for that. We have yung present tense ending, oyo, and then past tense ending, osoyo, conjunctive ending, oso, yung nagbibigay ka ng cause or reason, and yung ora. Ito yung informal imperative ending. So, ginagamit mo yan kapag nagbibigay ka ng instruction or command. So, itong apat lang, no? Oyo, osoyo, oso, and ora. So, the rest ng iba pang grammar, kapag dudugtong mo na sila kay word na dweda, ang gagamitin mo na is yung dwe na may vowel E. Example, dwemnida, dwel kayo, dwejiyo, dwejanayo, dwel tende, dwegiro heyo, dweryogu heyo. Yung mga grammar na hindi nag-start sa o na syllable. And by the way, additional information din, dun sa sinabi kong apat na grammar kanina, may makikita din kayo sa written form na ang style ng pagsulat is ganito. Sa present tense muna tayo. So, dweyo, yung may vowel na e. Minsan, ganito siya nakasulat. Dwe, o, yo. Tapos sa past tense naman, instead na dwe, soyo, na may vowel e, makikita mo siya as dwe, o, soyo. Ganun din kay dwe, so. Makikita mo siya as dwe, o, so. And lastly, kay dwera, pwede po siyang makita as dwe, ora. Okay, so hindi po mali yun, no? So bakit may mga ganon? Yung long form kasi is hindi pa ginagamitan ng contraction rule. Again, yung contraction rule is kapag pinagsasama mo yung dalawang vowel. Again, yung dwe o yo, pinaiksi lang siya kaya siya naging dweyo. So the rest, the same. Dweyo soyo, dwesoyo. Dweyo so, dweso. Dweora, dwera. So I hope nakatulong yung explanation natin para hindi malito sa pagsulat when it comes to using the word dweda.